di ba dati, ano ka, SDA, Bro Jando? Yung SDA ba, hindi ba sabi nila, nagtanong kasi ako sa isang SDA, nagtanong ako, sabi ko, ah, kasama niyo ba yung mga Sabbath keeper doon sa Jerusalem? Sabi niya, hindi. Sabi ko, so hindi pala kayo kasama. Bakit kayo sa Sabbath keeper? Ano pala kayo, Christian Hodyo kayo? Dahil nagsasabat din kayo. Sabi niya, ah, nasa Biblia daw kasi. Ngayon sabi ko, sa isip ko, tapos na ang Biblia. Bakit ba mag-anib pa sila doon? Ano yan, interbaboy? Mag-aanib sila, i-close na ang Biblia, tapos na ang Biblia. So ano po ang batayan nila na sila yun talaga, Bro Jando? Sila ang Sila yung totoo. ano? Totoo, silang totoo. Oo. Actually, walang batayan yan. Ang sinasabi lamang nila na ang batayan sa tunay na iglesia yung mga practices. Kaya biglang Gani-gani, sisingit yung sabat. gani-gani lang yan. Oh, biglang isisingit yung sabat tapos palatandaan ng tunay na iglesyang sa Diyos ay sumusunod sa kautusan. Maya-maya konti, ilang segundo lang, kaya isa sa mga kautusan ng mangilin ng Sabado. Yon, ganun sila. Tapos yung mga apostol, si Kristo, walang isa man sa kanila ang kumain ng baboy. Yon. Kaya yung sinasabi na magsaya kayo, sa Bisaya pa gamayng panon, ang mas tagal nyo maliit na kawan. Sabi nila sila dayo kasi maliit lang sila. Actually, wala talagang batayan kasi kapag sa debate, kasi tinanong mo sa debate, kailan nagtatag si Kristo ng iglesia? Sabi nila ngayon, nasa 1st century 33 AD. Doon sa taong na yun ba, tinatag ang SDA, hindi na makasagot yan. Yeah, wala talaga sila patunay na sila ay tunay na iglesia. Wala silang ebidensya dyan. Ang sabi, ang alam ko lang, ang nangyari dyan is, nagkiklaim lang sila sa term Catholic kasi universal din daw sila. Tapos, si Cristo daw yung founder nila. Dami nilang mga hanggang claim lang naman. Ate Maria Nesidente? Hello? Yan, magandang gabi bro Jando. At sa punto per punto. Tatanong lang ako bro kasi ang argumento ko noon sa ang dating daan sa 7:20 ng Ecclesiastes, 5:12 ng Roma, lahat ng tao nagkasala. Ngayon, sa aral lang simbahan bro, paano natin mapapatunayan mga Katoliko na si Santa Maria ay Immaculada Concepcion o hindi nagkasala bro? Dahil yan yung verses na ginagamit namin noon sa ADD at medyo hindi ko pa gamay. Paano bro? Janto, yun ang tanong ko. Ano yung talatang ginagamit niyo bro? Ecclesiastes? 7:20 ng Ecclesiastes, tapos Okay, basahin ko muna ha. 7:12 ng Roma. 7:20 na Ecclesiastes. Ang sabi dito is, walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ito sabi dito, walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Hindi ito general term. Ito ay tumutukoy sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Kasi, nang isulat itong mga ngaral, naisulat na yung ano yung Job. Yung Job, naisulat na yung Job. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti. Pero si Job, perfecto. Oh. So, ibig sabihin, kung tutuloy lang base natin ito, ito ay... Lord Jando, Yes. kung ang tanong about sa Immaculate, hindi pwede isali si Lord kasi si Bob hindi siya Immaculate. Yan nga, hindi pwede salin yun. Kasi, at saka ito, hindi naman tumutukoy sa Immaculate. Ito ay tumutukoy sa mga makasalanan. Para lang ito na sa sa Roma 3:10 .
walang matuwid, wala kahit isa. No, itutuloy mo naman yun, talagang hindi ka kasama doon. Ganito yan, Brother Jared. Yung salitang lahat kasi sa Bible, kung tinatawag yan na biblical language eh. Sa Bible, ang salitang lahat hindi nangangahulugan na totality. Na ibig sabihin, pag lahat na talaga, total, in totality. Ang ang ibig sabihin ng lahat sa Bible, Bro Jared, ang ibang kahulugan ng lahat is majority or generally. Kasi kung gagamitin natin yung unawa niyo, mga protestante, na pag sinabing lahat, lahat na talaga, basahin nga natin, Brother Jando, ang Roma 11:26, Brother Jando. Ano yan, Brother Junre? Roma 11:26. 11:26. Okay. Oo. Sabi dito is, sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Magmumula sa Zion ang tagapagligtas, papawiin niya ang King kasamahan James. King James o basahin, Brother Jando? King James. sa King James. Okay, sa verse 26. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas. King James. English talaga. King James. Okay. Ay, And so all Israel shall be saved. Anong sabi dyan? All Israel shall be saved. Brother Jared, naniniwala ka ba lahat ng Israelita naligtas? Hindi, bro. So ano ang tawag diyan, ano ang pinapahiwatig ng salitang all? Sa Bible, pag sinabi mong all, hindi agad nangangahulugan na para sa lahat. Halimbawa, basahin nga natin ba dyan yung Roma 5:12 na sinasabi niya. Okay, Roma 5:12, sabi naman dito is, Tagalogin ko. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. So lahat ng tao nagkasala. Kung i-ano natin yan, i-apply natin ang unawa ninyo na lahat ng tao kasali si Kristo dyan. Kasi tao rin sa Panginoon sa Kristo eh. Si Elizabeth, kasali si Elizabeth. Si Zacarias, kasali rin. Hindi, i-ano natin sa immaculate ka ba dyan daw pinag-uusapan. Yung mga sinasabi mo, naging perfect sila. Naging ano sila, naging perfecto sila sa paningin ng Diyos, pero hindi sila immaculate. So, hindi sila pwedeng isali sa ano, hindi misinterpret nila na immaculate din yung mga yan. So, yun ang Brother Jared, yung salitang all sa Bible, na hindi nangangahulugan lahat yan. Kasi masasali una-una si Panginoon sa Kristo sa pagkakasala. Kung sasakyan natin ang interpretasyon ng mga protestante na pag sinabing lahat na yon. So again, sa Bible, ang salitang all or lahat, sa Greek niyan, pantes, from the word pants. So meron siyang variation of meaning. Ang isa sa meaning niya, generally or majority. Pag sinabi mong majority, hindi yan lahat. Karamihan, sa Tagalog baga, karamihan. So yun Brother Jared. Kaya hindi pwede masali si Mother Mary dyan kasi si Mother Mary, kung titingnan natin ang hula, siya ay walang dungis. Spotless. Sa English niyan, spotless. Sa hula sa awit ni Solomon, sa is 4 ba yun? Sa City 4 o 4-7. Makibasa ka ba dyan do? Awit ni Solomon 4:7. Kay ganda mo aking sinta, kay ganda mo aking mahal, wala akong maipinta sa taglay mong kagandahan. Wala siyang maipintas daw, Brother Jared, sa King James Version yan, spotless. Wala talagang dungis. Katulad ni Panginoong Kristo, walang dungis sa unang
unang Pedro 1:19, ang Panginoong sa Kristo walang dungis. So sino yung babae na yan na sa paningin ng Diyos walang dungis? Di ba ang argumento ng mga protestante, lahat ng tao ay makasalanan? Bakit na kinilala ang Diyos na isang tao na walang dungis, walang kasalanan at sinisinta ng Diyos? Sino ba yan? Kung hindi si Maria, mayroon pa bang ibang babaeng walang dungis sa paningin ng Diyos? Di ba, Brother Jared? Tama bro. Naiintindihan ko na. Yan ang mga ano ng simbahan, yan ang pinanghahawakan ng simbahan. At ito pa sa Barjando sa at tawag dito itong Wisdom of Solomon Barjando 1:4 Barjando, ano ba ang pahayag ng Diyos? Wisdom ni Solomon 1:4. Ano yon? Wisdom basahin mo of sa- Solomon. O sa Dwyer version na mo basahin. O Dwyer version na lang. Kung meron kang King James version na yung may mapokrita, okay din para protestante talaga na salin. Pero kung wala, yung ano na lang, yung Dwyer na lang. Dito, meron ko dito sa cellphone ko, magandang balita, meron ka? Biblia. Yung Tagalog Ah, na ano. Okay, ano yon? Anong aklat yon? Maganda kasi yung English. Karunungan ni Solomon, Kapitulo 1:4. 1:4, sabi ganito, ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ano daw yung karunungan, Brother Jaren? Hindi papasok sa masamang kalooban at di mananahan. Hindi titira ang karunungan sa tao na may alipin Alipin ng kasalanan. kasalanan. Brother Jared, sa Bible, sino ang karunungan ng Diyos? Si Kristo, kapatid. Nanahan ba si Kristo sa ating Panginoon kay ng Birheng Maria? Nanahan, 9 na buwan. Kung hindi siya kung makasalanan si Inang Birheng Maria, mananahan kaya ang Diyos sa kanya? Hindi. Ayun, gets ko na bro. Wow na. Ngayon, na-appreciate mo na ang aral ng simbahan. Na-appreciate na bro, sobra. Pero, meron pa yung ano meron bro, yung silang- Hope 14:4, pwede pa yun. yung sahog 14:14. Yung sahog naman, Brother Jared, ganito ang paggamit sa sahog. Basahin muna natin ang unang Pedro 1:19, Brother Jando. Unang Pedro 1:19. Para malaman ni Jared ano ang mga argumento ng simbahan. Okay, unang Pedro 1:19, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Ating muna sa 18. Alisin mo sa 18. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. So, ang dugo ni Kristo, Bro Jared, walang dungis at walang kapintasan. Agree ka ba dyan? Agree bro. Basahin nga natin ang 14:4 ng Hope dyan sa magandang balita sa Biblia. Okay, Hope 14:4 ang sabi, mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Dahil agree ka na malinis ang dugo ni Kristo, tanungin kita, mayroon bang malinis na nagmula sa marumi? Malinis na nagmula sa marumi. Meron ba? Meron bro. Meron bro. Ha? Pag malinis nagmula sa marumi, asa ka nakakita ng malinis nagmula sa marumi? Para kasi ang argumento namin dyan bro, ay tao. Dati Tao marumi, nga. naging marumi. Tao ito Tama. Mayroon bang Meron bang malinis malinis na na nagmumula magmumula sa taong marumi at masama? Tao Wala nga. bro. Kung ang luhit ka ba ng Jared, kung luhit ka, ang isang bagay na malinis, hindi talaga yan na magmula sa marumi kasi malinis nga eh. Di ba? Hmm. Yung logical sense, Gets ko na bro. Gets ko na. nakuha mo? Di ba? Ang sagot dyan, oo, walang malinis na nagmumula sa marumi. Pag malinis talaga yan, tama? Tama bro. Tama? Oo. Ayun. Dahil malinis si Panginoong Kristo, saan siya nagmula? Kay Santa Maria Virgen. Kaya malinis na rin Ayan. Santa Maria Virgen. Sangayon ka na ba ngayon na malinis ng Birheng Maria? Sangayon bro. Yan ang argumento ng simbahan.
Oh, pero sa turo ni Soriano, hindi pwedeng mangyari yan. Narinig niyo yung turo ni Eli Soriano patungkol sa bagay na yan? Ay, Oh, nako, at, bro. at ating iparinig sa mga nakikinig ngayon ng turo ni Eli Soriano patungkol sa bagay na yan. Asan ba yun? Eli Soriano. Ito, yung sa ah saan ba yun? Saan ko ba na ano yun? Ang katawang tao. Ito. Ito, oh. Sabi ganito. Yung fetus na yun na lumaki sa tiyan ni Maria ng 9 na buwan, ipinanganak niya. At yung tao na yun, katawan tao yun eh, doon tumira yung anak ng Diyos. Nung pumasok si Kristo sa mundo, nakahanda na yung katawan na yun. Ayan, tapos? Nung pumasok siya dun sa katawan na yun, naipanganak na ni Maria. Ha? No? Mali. Imagine, sasabihin mo ngayon, a form of the greatest blasphemy na ang Diyos papasok sa tiyan ng babae tapos dadaan sa sex organ ng babae. Napakamaling ano nun. Napakamaling deduction nun. Dadaan ang Diyos sa tiyan sa sex organ ng isang babae, dinadaanan ng ihi. What kind of a blasphemy is that? Ano daw? Nilaunuan. Ipinanganak muna yung katawan bago pumasok si Kristo. Eh di possession Ano ang nangyari. Oo. At saka, hindi talaga niya naunawaan pala ang kalagayan ni Kristo. Basahin nga natin ang Galata 4:4, Madrid Jando. Ano daw? Galata 4:4, basahin nga natin. Hindi talaga niya Oo, naunawaan pala. Galatia 4:4, ito salungan sa kanila. Nabilaukan si Larry Silva dito eh. Galatia 4:4 ang sabi ganito. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae. Eh sa kanya hindi, katawan lang isinilang At eh. saka mapatuloy. At namuhay sa ilalim ng kautusan. So under sa by the law of the world. Kung paano ang isang babae manganak ng natural o ganun din natin sa Panginoon Kristo. He is under the law of this world. Sa law of nature. Ano bang ang tao ipanganak? Dadaan ba sa puwerta madidendo? Yes, dadaan. Kung bakit niya ibinidina yun? Isabi ni St. Paul, ipinanganak siya ayon sa batas. Sa law of Eh, nature sabi sa nila- kapanganakan, sa law of nature sa kapanganakan, ang taong lalabas talaga yun sa puwerta, naranasan yun ng Kristo. Ang Ganun sabi nila, talaga yung baba. ang sabi ni Soriano, it's the greatest blasphemy. Bro Jando, saan daw dumaan? Hindi, ang nangyari, ang pinanganak ni Maria yung katawan. Paglabas ng katawan, pumasok na yung berbo. So, hindi talaga wala. isinilang yung berbo. Hindi talaga Mali. isinilang yung anak. Mali. Ang isinilang yung katawan Basahin lang. mo. Basahin natin ang hula ni Isaias. Possession Basahin natin ang hula ni Isaias 24:4 saan pinorm ang tao. Isaias 24:24. Kung ano ang hula patungkol kay Kristo. Oh, ito Isaias. Kawawa naman yung mga nabibiktima ni Soriano talaga. Ano, kawawa. Oh, pero Junre, walang 24 ng Isaias. Wait. 24:4. 24:4. Okay, sabi sa 24:4, ganito. Matutuyo at malalanta ang lupa, manghihina ang buong sanlibutan, ang langit at ang lupa ay... Sorry. Mali. Nakalimutan ko na naman. Isaiah 42 yata, 42:4 yata ba dyan doon? 44. Ah? 42:4. 42:4. Nakalimutan ko lang. 42:4, tingnan nga natin. Mukhang hindi ito tugma ba John Ray? Hindi rin? Hindi siya mawawala ng pag-asa o masisira na ng loob. Isaiah 44 to? Try mo nga 44 to ba dyan? Kalimutan ko na yung mga talata. Pag-try nga. Okay. Para maano natin yung mga argumento ni Estudianto. Mali po yun na lumabas muna ang katawan sa kapumasok. Mali po yun. Hula ni Isaias to. Sige, pakibasa. Akong si Yahweh ang sa iyo ay lumalang, tinulungan na kita mula ng Yan. ikaw ay isilang.
Huwag Oh. kang matakot, ikaw na aking lingkod, ang bayan kong minamahal. Pakibasa mo sa English mo dyan do. Sa English, okay, sabi sa English ganito, Thus said the Lord that made thee and formed thee from the womb, Saan which daw? will, Saan? womb, Saan? womb, Saan? sa womb! Sino yung G? Sino yung G dyan? Sino yung G? Tandaan natin. Ikaw, Anong ikaw? Lahat ng tao yan, Panginoong Kristo. Kasi sabi ni Panginoong Kristo sa pangaral niya kay sa Ebanghelyo ni Juan, sumulat ang mga propeta para sa akin. Alam nga naman, hindi siya kasali dyan. O, 22:10 ng Salmo. Tayo natin. Salmo 22:10 naman, okay. Sabi, I was cast upon thee from the womb. Thou Oo. art my God from my mother's belly. Sa tiyan pa lang ng nanay. Kinikilala na niya ang kanyang Diyos na Diyos. Yan ang hulak ng Panginoong Kristo. Sa natutunan pa lang ng kanyang nanay, nandiyan na siya. Ba't niya sinasabi paglabas at saka pumasok? Ignorance of the Bible, ignorance of Christ. Yan ang sinabi ni St. Jerome. Yun ang kanyang turo. O ati ulitin, ha? Nung pumasok siya dun sa katawan na yon, naipanganak na ni Maria. No, kasi according sa hula, the womb, in the womb, even si Jeremiah tinawag sa womb. Jeremiah 1:5 mo dyan do. Tandaan po natin mga kapatid, lahat ng nangyari sa Old Testament, nagpo-point yan kay Panginoong Kristo. 1:5 ng Jeremiah. Jeremiah 1:5, sabi ganito, bakit ka pa ipinaglihi at pinanganak, pinili na kita, bago ka pa ipinaglihi at pinanganak, pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ano daw, bago pa lang? Bago ka ipinaglihi, ito tumutukoy kay Siya ay- Jeremias. Jeremiah, kapunting yan kay Kristo, lahat ng nangyari sa Old Testament, nagpo-point yan kay Panginoong Kristo. Yan ang sinabi ni San Pedro, basahin mo si Peter 1:11. Anong sinabi ni Okay. Pedro? 2 Peter 1:11. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon tagapagligtas na si Yesu Kristo. Ay, mali. 2 Peter 1:10. Ha? 1:10. 110. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay itinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin niya ninyo ito, hindi kayo matitisod. Ay, di rin eh. Awit lang Mali rin. Marin, 1 Peter yata ba dyan? 1 Peter 1:11. 1 Peter 1:11 pala. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Sa ibang salin yan, babasahin mo sa ibang salin, magandang ibang salin dyan. Na ang isinulat ng mga propeta, guided by Christ na para i-ano kay Kristo, nagpo-point kay Kristo ang sinulat ng mga propeta. Yan ang point ni San Pedro dyan sa ibang salin sa English. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon ni tinuro ng Espiritu ni Kristo. Sa 10 mo, umpisahan mo sa 10. 10. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat ng maigyang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ng kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang kahahalili sa mga ito. Ibig sabihin, lahat ng mga isinulat ng propeta, guided yun ng Spirit of Christ para kay Kristo. Lahat. Kaya lahat ng sinulat ng mga propeta, katuparan yan lahat kay Panginoong Kristo. Kung sinabi, yung mga propeta tinawag sa tiyan pa lang, ganun din natin Panginoong Kristo. Ano ang sinabi ni Isaiah? I formed thee in thy womb of your mother. Isaiah 44:4. I formed thee in the womb of your mother. Kung mga patungkol yun kay Panginoong Kristo, kaya mali yung sinabi ni Soriano na paglabas ng bata, saka palang pumasok si Kristo, mali. Ezekiel 44:2 dyan do.
Ano ang Eh, sinabi ng Diyos? Possession nga nangyari, possession. Oh. Ezekiel 44:2. 44:2, sabi ganito. Ayan, ang sabi, at sinabi ng Panginoon sa akin, ang pintuang daang ito ay sasarhan. Hindi bubuksan o papasukan man ng sinuman, sapagkat pinasukan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, kaya't ito'y masasara. O tungkol yung kay ng Birheng Maria, kaya din si Mother Mary. Dahil ang Diyos ang dumaan dyan. Yan ang, tingnan mo ba dyan do ang komentaris ng mga church fathers dyan, pumapatungkol yan kay Mother Mary, nang lumabas ang Diyos sa kanya, si Panginoong Kristo, perpetual virgin siya kasi hindi na siya pinasukan o linabasan pa ng bata. Ang Diyos ang dumaan sa pintuan. Kaninong pintuan yan? Kainang Birheng Maria. Itay mo sa ChatGPT, brother dyan do, ano ang view ng mga church fathers dyan? Okay, try natin na ano ang view. Ng mga Wait church lang. fathers. O sige, atin mo nang buksan. Papatungkol yan kay ng Birheng Maria na lumabas sa kanya si Kristo talaga mismo ang Diyos. Ng mga church fathers. Church Sa Ezekiel fathers 44:2. sa Ezekiel 44:2. 44:2. Okay, so silipin natin kung ano ang sagot. Dito tayo sa kaya atin silipin ha kung ano ang sagot dito ha. Wait lang. Formulating answer pa siya eh. Mahina yata internet. Ayan o, formulating answer pa. Itay natin ng konti para malaman ni Ay, ano, ito. para malaman ni Brother Jared ang talagang turo ng simbahan. Ito Biblical yan lahat. ha, ang Ezekiel 44:2 ay nagsasabing, this gate shall remain shut, it shall not be open, and no one shall enter by it, for the Lord the God of Israel has entered by it, therefore it shall remain shut. Bagamat walang direktang komento mula sa mga church fathers tulad din na St. Ambrose, St. Jerome, iba pa, sa mga ibinigay na pinagkukunan na ilang kaugnayan na talakayan na nagpapahiwatig ng higit pa sa literal na kahulugan ng talatang ito. Konteksto sa Biblia, ang talatang ay bahagi ng pangitain ni Ezekiel tungkol sa templo kung saan ang silangang gate ay nanatiling sarado pagkatapos pumasok roon ng Panginoon. Ito ay naglalahad ng mga tuntunin ng pagpasok sa banal na lugar na nagbibigay diin sa kabanalan at paghihiwalay ng banal na karaniwan. Halimbawa, Mark. Ang exegetical context yung na ano ni ChatGPT, i-type mo sa ano kung Hindi siya dito. Sino? Ano to? exegetical Ministerial. context. Kaya nga exegetical context yung ibinigay na explanation. Ang view ng mga fathers kung sino yung kung pumapatungkol ba yan kay Mary, i-type mo kung sinong church fathers na nag-interpret na patungkol sa virginity ni Mother Mary yan. I-type mo dyan. Yan, para mabasa natin kung sino mga church fathers. Okay, nag-interpret na Sinong church fathers ang nag-interpret ng Ezekiel 44 patungkol sa virginity, perpetual virgin of Mary. Okay, so yan ang ating itanong dito. Ating tingnan kung ano lalabas sa sagot. Pag-aralan ko na lahat yan. Ito si St. Ambrose. Ano sinabi ni St. Ambrose? Okay. Wait lang. Saan man? Wait lang. Ate mo ng ano dito is ito yung lumabas. Pinakamalinaw sa St. Ambrose of Milan. Sabi niya, this gate, interpretation ni St. Ambrose, itinuro, wait lang, maingay si Divine. Itinuro ni St. Ambrose na ang saradong pintuan ay si Birheng Maria na pinagdaanan ng Panginoon. Ang pagsilang ni Kristo, ngunit ang natiling sarado, perpetual virginity source, De Institution Virginis, chapter 8, no? This gate shall be shut. What is this gate but Mary? Christ passed through it, yet it remained closed. Ito ang Ano daw? Christ pass or Christ passed after through na it. nagpass yung bata? Christ passed through it.
So, pumapatungkol daw yun sa Diyos na lumabas talaga kay Inang Biring Maria. Tapos, sino ba paniniwalaan natin? Si Soriano or ang Church Fathers? Ano bang sabi ni St. Paul Barijan sa 13:8 ng Hebreo? Basahin nga natin. 13:8 ng Ebreo. Okay, nag-init si Brother John Ray. 13:8 ng Ebreo, sabi ganito, si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Ibalik mo sa 7. Shitty na naman. Okay, alalahanin ninyo ang mga nagkaroon ng pagpupuno sa inyo ng siya nang nagsalita. Sa inyo ng salita ng Diyos at sa malalim masyado yung Tagalog niya, dito tayo sa kabila. Alalahanin Magandang balita. ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Isipin, alalahanin ang mga Church Fathers. Tularan ng kanilang pananampalataya. Basahin nga natin muli ba dyan doon sinabi ni St. Ambrose sa kanyang interpretasyon sa Ezekiel 44. Ito ang sabi ni St. Ambrose ay ito ang sarado pintuan ay si Birheng Maria. Patuloy. This gate shall be shut. What is this gate but Mary? Christ passed through it, yet it remained closed. Brother Jared, sino paniniwalaan natin? Church Fathers o si Soriano? Church Fathers, bro. Kasi sabi ni Hindi rin naman St. Paul, di ba? Sabi ni St. Paul, alalahanin ang namuno sa inyo, tularan ng kanilang pananampalataya. Yan ang pananampalataya ng Church Fathers. Actually, hindi lang si St. Ambrose yan. Maraming Church Fathers na yan talaga ang Diyos. Inang Biring Maria yun, nagabaan sa kanyang Panginoon. Kaya nga, wala na makakapasok doon. That's why Mother Mary is perpetual virgin. Yan ang turo ng mga Church Fathers. Kaya nga ako lang kasi mas malapit sa mga apostol yung mga church fathers kasi sila yung pinaka-direct na successor yung mga Bro Jando, may Yes. mali pa siyang sinabi dyan. Ipaulit mo yung at sa Bro Jared, pwede mong ibigay yan sa mga MCGI. Ito, may isa siyang maling sinabi dyan, maling-mali. Nakala niya tama siya. Milyon-milyon pa naman nakikinig sa kanya. Pakinggan natin May specific to. ito. Tingnan mo. Nung pumasok siya dun sa katawan na yon, naipanganak na ni Maria. Ah. No? Imagine, sasabihin mo ngayon, a form of the greatest blasphemy na ang Diyos papasok sa tiyan ng babae, tapos dadaan sa sex organ ng babae. Napakamaling nun. Napakamaling deduction nun. Dadaan ng Diyos sa tiyan sa sex organ ng isang babae, dinadaanan ng ihi. Okay, pause. Ano Ano, sabi niya? Dinadaanan ng? Ihi. Okay, tingnan natin. Pareho ba ang dinadaanan ng ihi o iba ang dinadaanan ng ihi sa dinadaanan ng bata? May binigay ako sa iyo, bro. Yan, maganda yan. Sige, tingnan natin May binigay ako sa iyo, bro, sa baby face. Ang dinadaanan ba ng ihi ay pareho ang dinadaanan dinadaanan ng baby o magkaiba 'yon? Tingnan natin Okay, ito. Ate mo nang buksan yung aking reference Sabi niya, dito. dinadaanan daw na ihi, doon dumaan si Jesus. Sige nga. Ito. Kasi daw, blasphemy yun, di totoo. Tingnan natin. Okay, sabi dito, do pee and babies come out the same hole? Tagalogin natin. Ang ihi ba at saka baby ay pareho ba ang daanan sa hole ng ari ng babae? Sagot. We women and people with vaginas have 3 different holes. Ayun. So may 3 different holes in our bottom. Ano 'yon? Urethra, where our pee comes out, entroitus, or our vaginal opening, where our menstrual bleeding comes out, and where baby comes out. so iba, hindi yun. Sabi niya, daanan ng ihi, dadaan yung baby. Sabi niya, mali. Ang daanan ng baby, iba. Ang tawag yun, introitus or vaginal opening. Doon pa lang mali na naman, Bro Jared. Buti nakaalis ka kay Bro Eli Soriano. Amen, bro. Wala na. Sablay. Possess daw possess Hindi naman yun pinanganak kasi tinanong ko dati si Larry Silva patungkol sa bagay na ito. Ano yung pinanganak ng babae? Sabi niya, yung katawan lang.
So alin yung anak ng Diyos? Yung katawan lang? Hindi, yung verbo. Yung katawan pinanganak. Katawan lang yun. Katawan lang yun. Sabi sa Galatia 4:4, ang isisilang ng babae, yung anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos, isisilang ng babae, yun ba ay Diyos o hindi? Sabi niya, katawan nga lang yun. Natawa ako. So, dalawa ng anak ng Diyos ito, yung katawan, tsaka yung pumasok sa katawan. Natawa ko kay Larry Silva doon. Okay, Bro Jared, okay na ba yun? Oo, Bro okay na Jando, bro. isa pa. Bro Jando, Kasi- ito pa, isa pa, sabi niya, hindi pa daw si Jesus yun, di ba? Nung nasa loob siya. O tingnan natin, hindi pa ba si Jesus yun? Lucas 1:43. Ano sabi ni Elizabeth? Okay, Lucas 1:43, ang sabi ganito. Sabi niya, hindi pa daw si Jesus yun, yung nasa puwerta. Nung lumabas daw, doon pala naging Jesus. Tingnan natin. Ito. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Mm. So, Diretso. Yun, anong ibig sabihin yan? At saka 43, diretso mo. sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Ayun. So nasa sinapupunan pa lang alam ni ng Santa Maria ni Elizabeth na yung mismo yung nasa loob na sinapupunan si Jesus na. Pero sabi ni Eli Soriano, hindi pa daw si Jesus yun. Nung paglabas daw, abay biglang na-possess yung bata. Yun. Pinasukan ng espiritu ni Jesus. In which, Grabe. Mother Angel, taliwas sa mga sinasabi ng propeta. Dahil sa propetal, sabi ng Diyos, Oo. lahat ng tao ay nilalang sa tiyan pa lang. Yun ang sinabi ni Isaias. Yes. At yung kaluluwa, si Jeremias, bago pa lang pinaglate, tinawag na sa tiyan ng nanay. Mm. At Like saka Christ. yung kaluluwa ng bata, mga kapatid, no, pagdating sa conception pa lang, may kaluluwa na yun at siya na yun. At Bro Jared, itanong mo sa kanya kung imposible bang gumawa ng isang babae ang Diyos na makapangyarihan na walang kasalanan. Imposible ba yun? Kasi magiging ina siya ng anak niya. Amen, Bro Jared? Amen bro. Oh. Brother Diba, Angel, imposible ba yun? Na Brother Angel, magki-create siya ng isang babae na kakaiba kasi in every rule there is always an exemption eh. So But- Ang tanong, imposible, 'di ang ba? magandang tanong dyan mga kapatid, ang magandang tanong dyan, dahil, di ba, ang magiging ano kasi nila dyan, ang kanilang magiging argumento dyan, kung kaya ba ng Diyos na gumawa ng isang taong malinis. Ang Yun magiging mo. argumento dyan, na-full na yung tao, kaya imposible na. So, i-reverse natin yung tanong, kaya pa ba ng Diyos ng taong gumawa ng malinis kahit na full na yung tao? Yes. Di ba? Kaya pa ba? Kasi makapangyarihan siya wala bang hindi kaya ang Diyos? Jared, tama ba rin, Jared? Hindi, Tama, tsaka tama, bro. inihanda na yan sa aklat ng Isaias sa Old Testament. Inihanda niya, Bro Jared. Yung bang inihanda niyang babae, nandun niya, inihanda eh. No? Inihanda niya, maghahanda ba siya? At ibig sabihin, gagawa na siya ng isang creatures lang, di ba? Pero- So, pwede ba siya Pero mag-create ng makasalanan? pinakamalinaw talaga na talata dyan na yung mga binigay ko sa inyo na talata kay na Brother Jared, yun talaga ang stand ng church. Yung mga una kong binigay na talata, yun talaga ang pumapatunay sa pagiging immaculate ni Inang Birhen Maria, Bro Jared. Dahil sabi nga ni Solomon, ang Diyos ay hindi mananahan sa taong alipin ng kasalanan. So therefore, si Inang Birhen Maria, dahil pinanahan siya ng Diyos, hindi siya alipin ng kasalanan. Copy bro. Klaro. Buti na Ang lang ganda ng nawala ka dyan, Bro Ang ganda Jared. ng theology ng simbahan, Bro Jared, ano? Grabe bro. Ang lalim. Ngayon ko lang sa totoo lang bro. Kaya tinanong ko sa inyo to. Para Lalim lalo talaga mapalawak kasi, yung... ang simbahan kasi, Bro Jared, hindi siya Bible lang. Dapat yung bumunik difference. tayo sa mga church fathers at sa turo mismo ng simbahan. Kasi kung Bible ka lang, limitado lang ang imong knowledge, limitado lang ang iyong kaalaman mo, paano kung hindi na nasabi sa Bible? Di zero ka na. zero Diba? na. Kaya nga hindi alam ni Eli Soriano kung nasan yung mga apostolis na namatay. Hindi niya alam. Nasan nakalibing. Saan Tama? nakalibing? Kasi Pero Bible lang tanungin siya eh. Tama, Bro tanungin mo Jared? Katoliko,
Saan nakalibig Tama, si tama. Peter? Kaya hindi Sagutin ka nila ng alam Katoliko. Bible Si alone. Peter Basilica. Mm. Hindi niya alam, hindi niya aaminin yun na yung mga apostoles nasa Catholic Church. Kasi Bible alone ka, kulang. Akala niya sapat. Kulang na kulang yun. Nasa na iglesyang yun, nasa na yung mga apostoles. Nasa Catholic Church, pero hindi nila pag-aaralan yun kasi mabubuking sila, bro. Tama, bro. Ayos ba, Bro Jared? Ayos ba? Ayos na ayos, bro. Busog na busog ako dito ngayon. Yan, pag may gusto ka pa mga malalaman na doktrina sa Katolik, pasok ka ulit dito, itanong mo sa amin para maturuan ka namin. Hindi, bro, tsaka yun nga. kailangan din, bro Jared, sumasalik-salik ka rito dahil iba yung turo talaga ng simbahan kaysa sa turo ng Biblia kasi. Kasi ang Biblia, bro, may tinatawag na sense of the scriptures, context, may exegesis yan, may hermeneutics. Wala namang ganun si Eli Soriano. Puro Bible lang, kung ano lang nabasa niya, yun na yun. Hindi ganun. So, kailangan mas malalim, gusto mo ba mas palaliman ang pag-aaral mo sa Biblia at turo na simbahan? Ano ba paliwanag na simbahan dito? Kasi sila lang may authority, Mateo 18:18. So, kung ano yung pinaliwanag, bro, mas maganda tuwing ano, at the same time, pwede ka rin makatulong dito at makasagot. At bigyan mo ng time, bro, mag-ano ka rito, mag-attend ka pag Brother gabi. Angel, Mm-mm. alam mo, Brother Jared, ikaw yung nakita ko ngayon na sobrang effective sa mga protestante. Napaka-effective mo talaga sa kanila, Brother Jared. Kaya mas hasain mo pa yung mga reasoning mo in Catholic view. Hindi na yung Catholic Protestant view. Wag na yung in Catholic Magisterium. view na. Kaya Mm. mag-aral ka pa kung paano sumagot ang Katoliko. Brother Jared, yan ang practice mo. Yan nga, bro. Kasi- Sobrang effective. Binura yung account ko sa Facebook. Oo, sobrang effective mo. Talagang pinagdiskitahan ka na. Oh, At saka, totoo. Bro Jared, pansinin mo yung paliwanag namin dito, kumpleto siya pati scientifically, no, pati medically, pati dun sa yung sense ba ng mismong scriptures, yung paliwanag ni Eli napakalayo. Pati nga yung banal na yung ostie, sabi niya yung banal na ostie, hindi yun. Yung tinatawag na tinapay yan, salita. Sabi niya, di ba? Salita lang daw yung banal na tinapay. Paano yun? Paano yung sa gawa sa gawa 7:20 o ano sinabi doon or ano sinabi doon na nagpira-piraso ng tinapay at nangaral. Pero sabi niya salita lang daw. Napakadelikado talaga, bro. Pag self-interpretation talaga maliligaw ka diyan. So salamat sa Diyos at naalis ka doon at ang gawin mo tuloy-tuloy yung pag-aaral. Sana makasama ka rito. At least give your time gabi-gabi dito. At kung may concern ka, kasi malawak yan, bro. Napakalawak yan. 2,000 years ago pa yung turo na simbahan. So, kailangan talaga. Oo, lalimin mo, bro. Hindi sapat yan. Bible alone, kulang yan. So, kailangan talaga mas malalim kung mas makaka-attend ka more often dito sa programa, bro Jared. Alam mo ba ang turo ng simbahan, Brother Jared? About yan? Sige, Ang bro. turo ng simbahan sa PDC natin, ito ang sinabi. Memoryado ko yun eh. Kalimutan ko yung paragraph. Kung ito ang sinabi ng simbahan talaga, Bible, no, or Sacred Scripture, Magisterium, and tradition are closely united that each one of them cannot stand without each other. Yan ang sabi ng simbahan na kung wala ang isa sa tatlong haligi natin, kung wala ang isa dyan, ang yung mga argumento hindi tatayo. Yan ang sabi ng simbahan. Tama, bro. Kaya dapat talaga mag-stereo, tradition tayo, tapos Bible. Dapat talaga kung kinakailangan natin tingnan ang dokumento ng simbahan, lapit at simbahan, para makuha natin ang tamang interpretation, hindi tayo na mag-express. Pag kinakailangan natin tradition ng simbahan, minsan sinabing itong studies natin, pilit tayo doon, sila ang nakakalam. Hindi ka na maklaro, Brother John Ray. Ha? Bakit Hindi kaya? ka na maklaro, nawawala yung boses mo. Naano pala yung mic ko na napunta sa ilalim. Okay, ulitin ko ha. Ang turo ng simbahan, Brother Jared, ito ang turo ng simbahan. Sacred Scripture, traditions, and magisterium are closely united that each one of them
cannot stand without each other. So hindi daw tatayo ang ating reasoning kung wala ang dalawa sa tatlong haligi. Kung Bible alone ka lang, hindi daw tatayo, sabi ng simbahan. Yan ang sabi ng CCC natin. Kaya need talaga natin ang magisterial teaching at yung mga turo din ng mga church fathers natin. Kasi ang part sa katuruan ng simbahan, Bro Jared, galing sa mga church fathers. Kung masahin mo yung CCC natin, ikukot nila ang sinabi ng mga church fathers natin. Na kung Bible alone lang tayo, anong sabi ng simbahan? Hindi yan tatayo. Yan ang sabi ng simbahan, Bro Jared. Amen, bro. Amen. Okay. Salamat sa pagsagot, mga bro. Napakalinaw. At sana, bro, pa-promote sana ng aking YouTube na may 81. Sige, go ahead bro. Go ahead. I-promote mo. Ayan, mga kapatid, mga kababayan, magandang gabi sa inyo. Nawa ay suportahan nyo ko sapagkat effective ang ginagawa natin, sabi nga ni Bro Junri, sa kadahilanan ng ating account, nakailang takedown sa Facebook. Kaya napag-isipan ko na pumunta na tayo sa YouTube at doon natin i-imbak ang mga video natin, episode at mga debate. Pwede nyo i-search ngayon. Mapapakita ba sa screen, Bro Jantoy? Yes. So, Ito. Ayun. Ito kayo kapakita. Ano mo, bro? Yung Bro Jared Almasora Official. Bro Jared Almasora Official. Almasora Official. Ano ano mo pa scroll, bro, sa ano. Si Pope Chan Yung Pulisikan pala yung picture mo, bro. Meron, bro. Yung ano yung bro, yung 81 subscriber. Medyo Wait lang, hindi pa lalabas siguro, Hindi pa pero sakit nandiyan yun. Pinalitan mo lang si Eli Soriano, Ayun, bro. bro. Ayun, bro, yung ano, sa baba, yung kay Father Darwin. Ayun yung may Father Darwin na ano. Yung, hindi dyan, bro, yung isa pa, yung katabi ng Jared na isa. Hindi dyan, yung kasunod pa nung nakaputi. Ayan, ayun yung account. Hindi yan, bro, sa gitna. Ito. Ayan, account ko yan, bro. Ayan yung account ko. I-click lang siguro sa... Magandang araw mga kapatid. Ang pag-ibig. Ayan, Ito. yan ang aking account, mga kapatid. At paki-subscribe na lang po para updated kayo sa ating Oh. mga ilalabas na debate at mga episode. Subscribe daw kayo dito sa Bro Jared Almasora Official. Yan, sa mga Ayan. ano natin dyan. Promote natin, promote. Bro Jared, dati si Eli Soriano ang ano mo, picture mo, pinalitan mo na. Abay, simple. Ayoko na. Naman. Andyan yung mga video, bro, dyan to. I-click mo dyan yung ano, yung sa may video. At andyan yung videos. mga posts natin ngayon. Hindi pa, hindi Eto. pa. Ayan, Mayroon tayong ano dyan, debunking Eli Soriano. Ayan, nakalagay may versus Bro Eli versus Jared. Oh. Galit si ano, nagagalit si Eli Soriano sa mga versus. Ayaw ni Ayun, Soriano ayaw siya, bakit daw kuno versus di sa nakaharapan. At taka nga ako bakit yung sa kanila merong versus Apollo Kibuloy din naman nagkaharapan. Galit si Pero Soriano. Kay Boss Ah? Sanchez, bro, napanood ko yun, yung Bible X mo dati, galit na galit kay Boss Sanchez. Oo. Galit siya sa terminong versus. Bakit daw kung nilagyan daw saan ba yung versus dito? Meron siya, ito versus daw ito yan Nandadaya ka, Reverend Father, ang pangalan nun? Nagkakalat ng lagim sa internet. Brother Eli versus Reverend Father. Ano't ganito? Hanapin mo nga yun, ano? Versus daw sa kanya. Hindi kahit kailan di kita nakaharap eh. Grabe. Bakit daw nilagyan ng versus? Di daw nakaharap. Bakit? Nakaharap ba kasi sa dalawa ni Apollo Kibuloy? Ba't ang daming versus na Apollo Kibuloy? Meron ding versus Johnson Amican. Di naman nagkaharap ni Amican. Dami na si pagkalat versus Bo Sanchez. Di naman nagkaharapan ni Bo Sanchez. Ayun gawin ni Panadarun yung ginagawa na nagalit siya. Meron ka ba Oh. dyan, bro, yung files na yung pinakitang may hawak na alak si Father Darwin, yung sa mass indoctrination yata yung galit na galit si Bess?
Grabe. Oh, yung ano, yung tinawag niya lasinggo si Brother Darwin. Mm. Mukhang, tinan ko lang Yun ako. lasinggo si Padre, eto siguro. Hindi natin marapat isipin kung may isip ka talaga, padre. Ano? Padre pa naman. Reverend Father patawag sa'yo. Kung di ka ba naman, palibasa itong Reverend Father na naninira sa atin Lasenggo Oh, yun. Ito, siguro itong isa. Napagkarami ko napakita sa mga Facebook na puro inuman ang hinaharap nito. Paano matututo ng salita ng Diyos? Meron yan bro, meron ako napanood na session no, ng Bible Expo. Pinakita talaga mukha ni Father Darwin bro, iplinas talaga sa screen. Yun naman talaga siya Oh. Grabe. Yung sinabi ni Brother Darwin na si Kristo ang bato. Nagalit sila doon si Kristo ang bato. Ay, kinatkat nila. Oh. Yan na nga. Oh, so ang dami mga ano dito, hindi ko lang kung ano ba itong kopya na ito, tingnan ko nga. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Si Kristo pala ay bato. Yan po ang bato na ating sinasamba. Ayun, nagalit si Soriano sa ano niya sa video niya. Nagalit si Soriano diyan, nagalit. Ay may mga nailigpit akong mga nailigpit akong mga clips doon sa mga bangayan nila. Konti lang naman yung mga na-save ko kasi yung iba nawala. Ewan ko lang kung saan napunta. Okay, thank you Bro Jared sa yung oras na ikaw ay nakisali sa amin sa gabing ito. Dati magkaaway, ngayon magkasama na. Salamat sa Diyos bro Jando. At kala bro Jundri, bro Angel, at sa ating mga kapatid na taga-subaybay. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Salamat po sa Diyos mga kapatid. Salamat sa iyo, Brother Jared. Okay, so ayan alas 11 na tayo, alas 12 na kina Brother Junior at Brother Angel. So maghuling mensahe na tayo talaga. Basta magandang ending talaga napapahaba, ano?